Sa totoo lang naniniwala ako na karamihan sa atin ay gustong maging mabuting tao. Gusto nating tumulong, gusto nating magmahal, gusto nating maglingkod. Pero aminin po natin, minsan pumapasok din ang ego. Minsan naghahanap tayo ng appreciation, validation, or approval mula sa atin. Sa akin, natuwa lang po iyon bilang tao. Pero muli po, sabi nga po natin, ang pinakamahalagang audience natin ay yung ating paglingkuran ng ating Panginoon. Tama. Brother Mark, ano ba ang ating question for today? Yes, sa atin pong pagnilayan. Kung walang makakaalam sa sakripisyo o kabutihang gagawin mo pa rin ba ito? At bakit? Yan, simulan na natin, brother. Ano ba ang iyong sharing? Yes. Alam niyo po mga kapanalig, medyo challenging ang tanong na ito para sa akin. Kasi kamakailan lang, actually kagabi pala, dun sa binigay kong talk, nagbigay ako ng talk tungkol sa faith and action. At isa sa mga sinabi ko doon ay hindi sapat na sabihin lang nating may pananampalataya tayo. Ang faith ay nakikita rin sa paraan ng ating pamumuhay. Sa madaling salita, may mga pagkakataon talaga mapapansin ng ibang tao ang ating mga ginagawa. Pero kung sasagutin ko po ng diretso ang tanong, ang sagot ko po ay opo, gagawin ko pa rin po kahit walang makakaalam. At bakit po? Dahil naniniwala po ako na habang tumatagal tayo sa ating faith journey, natututunan natin na may mga bagay na ginagawa natin na hindi para sa palakpak ng tao, kundi dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. At i-share ko lang, Coach JC, mga kapanalig, isa pong halimbawa nito ay ang pagiging extraordinary minister of Holy Communion. Kasi kamakailan nga lang po, ay nakomission po ako sa ministry na ito. Napakalaking pribilehiyo po nito dahil nahahawakan namin at naipamamahagi ang banal na Eucharistia. Ang madalas pong nakikita lang ng mga tao ay kapag nagbibigay kami ng komunyon sa misa. Pero may mga bahagi ng paglilingkod na hindi nakikita o alam ng karamihan. Kasama po sa aming tungkulin ang pagdadala ng banal na komunyon sa mga may sakit, matatanda, persons deprived of liberty, at mga homebound na hindi na makapunta sa simbahan. Kapag bumibisita kami, hindi lang naman komunyon ang dala namin, nagdarasal po kami kasama nila, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikipagkwentuhan, at nagpapaalala na hindi sila nakakalimutan ng simbahan. At alam ninyo po, karamihan sa mga ginagawa namin iyon ay walang audience, walang camera, walang palakpakan, walang social media post. Minsan wala kang nakakaalam, kundi ang pamilya ng dinadalaw namin. So ginagawa pa rin po namin dahil hindi naman para sa amin yun, para iyon kay Jesus at sa taong nangangailangan. At sa tingin ko, ito mismo ang mensahe ng gospel natin ngayon. Sabi ni Jesus, kapag nagbibigay ka, huwag para mapuri. Kapag nagdarasal ka, huwag para magmukhang banal. Kapag nag-aayuno ka, huwag parang mapansin ng iba ang sakripisyo mo. At mga kapanalig, parang tinatanong tayo ni Jesus, para kanino mo ba talaga ginagawa ang lahat ng ito? Lalo siguro sa mga mag-asawa at mga kagaya nating magulang na nakikinig ngayon. Hindi ba marami sa mga pinakamalaking sakripisyo natin ay hindi naman talaga nakikita, di ba? Yung paggising ng maaga para maghanda para sa pamilya, yung overtime o side hustle para may maipangtustos, yung pagpupuyat kapag may sakit ang anak, yung pagpapatawad kahit nasaktan ka, yung araw-araw na pag-aalaga, pag-intindi at pagmamahal. Yan, kadalasan walang pumapalakpak para sa mga bagay na iyon, di ba? Minsan nga, parang walang nakakapansin. Pero alam niyo po, nakikita iyon ng Diyos. At baka iyon ang paalala sa atin ni Jesus ngayon. Hindi lahat ng mabuti ay kailangang makita ng mundo para magkaroon ng halaga. Kaya huwag nating hayaan ang sentro ng ating mabubuting gawain ang sarili natin. Ang sentro dapat ay ang Diyos. Dahil kapag ang motivation natin ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri, kahit walang nakakaalam, magpapatuloy pa rin tayo. At muli po, sabi nga ni Jesus, ang Ama na nakakakita kahit sa lihim, siya ang nakakaalam ng laman ng puso natin. At iyon ang pinakamahalagang audience na maaari nating paglingkuran. Amen. Ako, Brother Mark, maraming salamat sa iyong pagbabahagi at talagang thank you for the service that you do. At nila ikaw, Amen. sa lahat ng mga lingkod ng simbahan, no? Yeah. Na talagang patuloy na nag-share ng kanilang time, talent, and treasure. Tama na ang ating audience ay hindi yung tao. Hindi tayo nagpapakitang tao lang. Tayo ay audience of one. At ang audience Amen. of one natin, walang iba kundi ang ating Panginoon.